Sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon, sa sobrang taas, pati puhunan natin naapektuhan na. Pero kahit na gano'n, ayan, eto subukan mo to kasi dito, kahit mahal ang bilihin, kikita ka at bibilhin ng mga tao to. Oo. So, habang hinahalo natin yung 10 piraso ng itlog, sinasalin pala, comment ka na sa baba kung taga saan ka. Malay mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. Tapos, haluin lang natin siya. Pagkatapos haluin, dahil wala akong strainer, ang ginawa ko, minano-mano ko siyang tanggalin yung mga hindi nalulusaw na mga itlog. Ayun o, yung buo-buo na puti. Hindi talaga nawawala yan kahit anong gawin mong halo. So, kaya kailangan talaga, pag sinasama mo yung puting itlog sa dilaw, kailangan mong salain. So, pag wala kang pang sala, ganyan ang gawin mo na lang sa ginawa ko. O yan, naglagay na yung anak ko dyan ng evaporated milk. Next na nilagay namin dito ay condensed milk. Yan. Kung mapapansin nyo, mas marami yung condensed milk kaysa sa evaporated milk. May nagtanong sa akin minsan kung hindi daw ba sobrang tamis dahil mas marami yung condensed milk na nilagay ko. Hindi naman siya sobrang tamis, oo. Kasi ayan, ano yan ha, vanilla yung nilagay ko ha. Kasi yung itlog, nakita nyo kung gaano karami. 'Di ba? 'Di ba kasi yung iba, 1:1 ratio ang ginagawa sa evap at saka sa condensed milk. Pero yung itlog, puro dilaw lang ang nilalagay. So, dito sa atin, parang times 2 yung dami nung itlog. So, kahit na 2 dilata ng condensed milk ang nilagay natin, nagsakto ang tamis niyan. Okay, try nyo na lang. Matamis naman talaga ang leche flan. Oo. Okay, tapos yung hinge cups na ginamit natin dito, 18 pieces ang kailangan natin. Nasa 90 ml ang size. Sakto lang size yan, hindi maliit, hindi rin malaki. Sa pagsalin naman natin, sa pagsalin yan, tansya-tansya. Alam niyo naman, pag dito kayo nanood, puro tansya lang tayo. At hindi ko naman kasi tinitinda to. Kinakain lang namin yan. Oo, stock lang. Dati kasi, pag nag-share ako ng recipe, kami lang din nakain. Recipe lang ang sinashare ko. Walang costing. Pero dahil sa dumadami yung mga nagtatanong kung magkano pwede itinda, magkano pwede kitain, ganyan-ganyan, ilan ang nagawa. So, ayun, naisipan ko maglagay ng costing. Yun nga lang, nung naglagay tayo ng costing, marami pa rin hindi nakaunawa. So, ayan, good luck na lang sa mga hindi nakaunawa ng costing natin. Sana soon maunawaan nyo kung paano mag-costing. Ayan, tasalang mo lang sa steamer, intayin maluto mga 15 to 20 minutes. Sobrang hina lang dapat ng apoy para hindi siya maging scrambled egg. Ganun lang. Okay, tas hango mo na agad. Okay, sa mga nagki-question sa costing natin, bakit daw ganun, nalalaman mo agad yung kikitain mo, hindi mo pa naman binibenta. Sa pagnenegosyo, kahit ano itinda mo, pagkain man o gamit, ayan, kailangan, pag may costing ka, for sure ball talaga, alam mo na kung magkano yung potential na kikitain mo. Oo, kasi kaya nga may costing, kaya may inventory. Oo, kung walang costing, hindi mo malalaman kung magkano mo yan pwede ibenta sa merkado o sa tao. Kasi, alam niyo na, pag benta ka lang ng benta, pag ginaya mo lang yung presyuhan ng kapitbahay mo or nung katabi mong tindahan, hindi ka kikita. Hindi mo sure, mangangapa ka, malalaman mo na paghawak mo na yung pera, di mo alam, lugi ka na. So, dun po papasok yung costing. Para di ka malugi, kailangan may costing ka, marunong ka mag-compute. Alam mo kung magkano yung puhunan mo, alam mo kung magkano yung ipapatong mo. Ganon. Okay? Ay, yung nilagay kong ano dyan, caramelized sugar yon, tapos yung toppings natin ay kaong at saka nata, tapos takpan lang natin. Okay, ulitin ko, sa pagnenegosyo, huwag kang basta tinda ng tinda. At saka huwag kang basta pasok ng pasok sa pagnenegosyo. Sa pagnenegosyo, nung nagnegosyo na ako ng mga kaldero, ayan, sobrang nakaka-stress. Yung tipong marami kang pera pero hahanapin mo yung simpleng buhay lang na nag-i-empleyado ka lang. Kasi mas tahimik ang buhay na nag-empleyado. May mga times na parang nakakagipit, yung nakaka-stress, nakakalungkot. Pag wala, nagigipit yung pera mo pambili ng pagkain. Pero iba pa rin yung peace of mind ng empleyado ka lang sa negosyating ikaw may-ari. Kasi pag naging negosyante ka, kung gusto mo magnegosyo, kailangan handa ka na hindi lang buhay mo at buhay ng pamilya mo yung iniisip mo. Alam mo na yon. Kasi isang mali ng tao mo o nung kahit kanino, lahat salo mo, lahat lugi mo, lahat pakikisama mo. So, ayan, kung gusto mo magnegosyo, ayan, paghandaan mo, lalo sa utak mo.
Peace of mind ba? Mahirap dito yon. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.